meron na akong kikwento na reliable talaga ang lie detector test, polygraph test. Depende kung sinong agency ang gumagawa. Of course, in this case, NBI, mas lalo pa para sa akin. Although pag meron akong kailangan polygraph test sa programa ko, Truth Verifier yung ina-hire namin, which is also a very credible agency sa detector test. Ikikwento ko lang po, recently meron pong isang pamilya minasakar, yung misis pinatay ng tadtad na saksak kasama yung kanyang dalawang anak. Okay? And then, na-interview ko po yung mister. Sinabi niya na wala siyang kinalaman doon sa krimen. Bakit niya gagawin yon? Bakit niya papatayin yung kanyang nanay, ay yung kanyang misis at yung kanyang mga anak? Imamassacre niya. Hanggang sa yung mga police blanco, they don't know kung sino yung suspect. Nung lie detector test ko po, yung si mister, nung makita ng mga police na deceptive siya, doon nagkaroon ng idea yung police kung paano nila atakehin yung pag-iimbestiga. So, ang ginawa ng mga police, pinariinak yung father nung pamilya at doon nahuli siya. And because of the lie detector test, inamin ng kapulisan nang dahil po sa inyo, Mr. Tulfo, nung hinamon mo ng lie detector test si Mr. at pumayag, doon namin siya nakahon. Pero kung hindi dahil sa lie detector test, hindi namin siya makahon dahil sobrang kasinungalingan parang ginagawa nito. Kumbaga, matindi sa pagsisinungaling yung Mr. kasi palagi niya sinasabi, bakit ko imamasaker yung misis ko at dalawang anak ko? Why would I do that? Hindi pa naman ako si Raulo. Pero dahil sa lie detector test, nakahon siya. Now, having said that, ano sa palagay mo, pasado ka o hindi? Hulaan mo. Ako po'y nagsasabi ng totoo. Hindi nga, ang tanong ko lang, sa palagay mo, ikaw ba'y pumasa o bumagsak? Yun lang sagutin mo. Basta po ang sa akin. Hindi nga, sagutin mo lang sa palagay mo, anong feeling mo? Feeling mo ba ikaw ay pumasa o bumagsak? Opo, pumasa po. Pumasa. Tulfo, matanong ko lang with your indulgence. Nung po kayo ay sumailalim sa lie detector test, kasama po yung inyong mga abogado? Wala po, si Attorney Mortel lang po ang nandoon. Attorney Mortel. So, wala yung abogado nyo sa loob? Wala po, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Pero may abogado nandun, yung committee chairman, yung committee secretary. Papirma lang noon. Okay, go ahead. And upon your request, kasi sa ngalan ng patas na pag-hearing dito, di ba, ako naghamon sa inyo at hanggang sa pumayag kayong dalawa after consulting with your lawyers. And then, sabi ko, para maging patas, hinamon ko rin yung dalawa at pumayag yung dalawa. Tama? Maliwanag. Ikaw lang, tapos aakyat na ako. Lumilitaw dito na ikaw ay deceptive. Ikaw ay nagsisinungaling. Bumagsak ka. Tulfo, in the interest of fairness and in the presence of the Commission on Human Rights, the chairman is directing the committee secretary to furnish a copy of the polygraph results to the counsel of the Ruiz couple. Para alam niyo po yung pinag-uusapan. Patas po dito sa committee ito, bibigyan po kayo ng resulta, official result ng polygraph examinations. Comsec, pakibigay na. Tuloy niyo po, Senator Tulfo. So, yun sinasabi kanina, nung pagpasok ko rito, ang dami tayong mga witnesses, ang dami natin pinag-usapan, pag ilang araw natin hearing, ang bottom line dito is, kung ikaw ba ay sinungaling o hindi. Ito na yung end game para sa akin. Kaya akit na ako after this, hindi na ako atin sa masusunod na hearing because for me, nandun yung satisfaction ko to prove for me and to everybody here na ikaw ay from day one nagsisinungaling at tama lang na ikaw ay nakulong sa baba at ang gusto ko mamaya pati ito mga kulong. So ito magpapatunay na ikaw ay nagsisinungaling. Period. Nakwento ko na, dagdag ulit, medyo backtrack ulit. Sinabi ko lang kanina, Mr. Chair, meron ako isang case na nasolve ko, massacre ng isang family ng dahil sa lie detector test.
Dahil sa lie detector test, yung pulis alam nila kung paano atakihin yung pag-iimbestiga, nakahon hanggang sa Mr. Chair umamin yung padre di pamilya na pinatay niya yung kanya mag-iina dahil sa selos. Yun. Okay? Yun lang po, Mr. Chair. Salamat, Mr. Estrada, Senator Estrada. Mr. Chair. Salamat po. If I can cite the pertinent provision of the lie detector result, this is Polygraph Report 2023-046-C, signed by John Greg Ferran, Polygraph Examiner, and reviewed and approved by Mr. Basilio, and approved by Assistant Director Romel Papa. Ang nakalagay po dito, and then before that, yung pong abogado nyo nandun nung first attempt ng polygraph. Wala po, Your Honor. And then nakadalawang attempt yun eh. Yung, di ba, yung una, yung masama ang pakiramdam o kinabukasan. Wala. Yung una, wala rin. Wala po. So, tatanungin ko ngayon ang NBI, ano pong ibig sabihin ng indicative of deceptions? Who can answer this? How do you explain this in layman's language? So yung ibig sabihin po, Your Sa Honor, Tagalog, oh. ang ibig pong sabihin, nagsisinungaling po yung subject nung ibigay po yung mga tanong na nabanggit po sa report. Ano ba yung tanong? Kung ikaw na magbasa? O So dito po, Your Honor, sa polygraph test ni Franelyn Ruiz, yung mga tinanong po sa kanya na nagsisinungaling siya ay ito po. Totoo bang lahat ang mga akusasyon o paratang laban sa iyo ni Ate LB Vergara? Ang sagot po niya ay hindi po, pero meron po siya ditong deceptive reaction. yung pangalawa, Okay. ikaw Ano ba yung- mismo? Ang Mabalik ko lang yung sa tanong ni Senator, if I, with the permission of the chair, mabalik ko lang yung sa tanong ni Senator Francis. Ano ibig sabihin nung indicative of deception? Ano naging reaction niya nung tinanong mo siya? Nagkaroon po, sa polygraph tracing segment po kasi, Your Honor, meron po silang 4 na klase ng tracing segment. Isa po yung average tracing segment, yung sunod po ay reaction tracing, pangatlo po ay relief tracing, at saka yung pang-apat po ay distortion tracing. Pagka po ang subject ay nagsasabi ng totoo, usually po makikita doon yung tinatawag na average tracing. Average Yes po. tracing. Yes po, ang ibig Alright. po sabihin nito, ito po yung kanyang normal na tracing segment. Na Nag- kung saan, Nagre-reflect ba yan sa ano niya? yes po, sa equipment? chart paper po, yes po. Alright. So pagka nagsisinungaling po yung subject, lumalabas po dito yung tinatawag na reaction tracing. Sa Yung? layman terms po, reaction tracing po. Yung sa layman terms po, ito po yung nagde-deviate po yung tracing segment from yung average tracing po, nagde-deviate po kung anong klaseng pattern po yung lumalabas. Nababago po, yung sinasabi kong average tracing po, yung normal, nababago po yan. At the time na ibinigay po yung tinatawag na relevant question. So, pag nagsinungaling, kuha ka agad. Yes po. O, ito, nagtanong ako kanina kung nandun yung abogado ng first night eh. Eh, sabi nyo, wala. Ito, sinasabi ni Atty. Mortel, nandun ka raw, Atty. Arugay. Nung magpapirma po, patapos na po, magpipirma ako ng Hindi, papel. nandun ba yung abogado nung unang gabi na sumama yung pakiramdam mo, ipopolygraph ka sana, tumaas lang yung BP, kaya hindi natuloy. Your Honor, I was accompanying Mr. Ruiz Oh, and tinandun the other nga. 2 persons who were inside the Padilla So you were conference there? room. Oo, She kung was sina- downstairs, Your Honor. No, Kasi but kung- you were present in the premises. I was present during the conduct of... First attempt. at that time, can I relate Hindi, yung the unang, sequences, yung Your unang Honor? pakatapos ng hearing, di ba, I was nag-polygraph? here from 1 p.m. until 6 p.m., Your Honor, during the conduct of polygraph examination for Mr. Ruiz as well as the 2 other witnesses. Ano nga, What kaya- about- After that, Your Honor, we went down to Oo, see my hindi natuloy client. kay Mrs. Ruiz kasi nga, High blood. high blood. Yes, Your Honor. Oo, so nandun, may counsel doon, di lang natuloy. Kaya kung talagang mali, di ipo-polygraph natin to si committee secretary na. Ito na yung nalilin lang tayo, nalilihis. So, We were together all that time, Your Honor. Oh, Me nandun and ka. Attorney Mortel. What about the second attempt dito sa pag-polygraph test kay Mrs. Franz? Were you there? Were you present? At the time that I arrived, Your Honor, they were already inside the room
downstairs, Your Honor, and there was already machine that was attached to my client. Did you enter the room? At that time, Your Honor, I entered the room for purposes of counseling her with respect to the You were document there. that the NBI was asking her to Yes, sign. you were- After you that, were Your Honor, present. I was... Di abogado naman pala Ito eh. naman si... Hanggang ngayon pa ba? Kanina, Hanggang walang ngayon, abogado. hanggang ngayon pa, magsisunungaling ka pa rin? Ha? May I clarify, Your Honor? Mrs. Franz, hindi, tanongin ko lang si Mrs. Franz. Sinasabi mo rito sa committee to, wala kang abogado. Nung kinundak yung polygraph test sa iyo, pala nandun si attorney. Your Honor, Mr. Chair, nung pagsimula po namin wala si attorney, nagpaperma lang po siya, Your Honor and Mr. Chair. Saglit lang po siyang oras, umalis din po agad. Ay, hindi ka nakasalanan na umalis yung abogado mo. Basta nandun yung abogado mo. He was the one Nakita niya nakita niya na alam niya you na were mayroong polygraph undergoing examination. polygraph test. Oh. Hanggang ngayon, sinungaling ka pa rin. She is nodding her head. So, Senator Estrada, you can proceed with Alright. your questioning. Okay, sa NBI, okay. Nung kinunan mo ng who conducted the polygraph tests dito sa mag-asawa? Yung sa babae po, Your Honor, si Greg Perant po Sa yung babae? nagkandak ng... Sa lalaki? Ako po yun. Alright. Nung kinunan mo ng polygraph test itong si Mr. Ruiz, pwede mong ilarawan yung kanyang disposition? Kalmado ba siya? Ninenervyos ba siya? So, nung kinunan po, Your Honor, ng polygraph examination si Mr. Ruiz, kalmado naman po siya at saka cooperative po. Cooperative? Yes po. Okay. Ikaw naman, Mr. Ferran? Yes, You Your Honor. conducted the polygraph test to Mrs. Franz. Am I right? Yes, Your Honor. Kumusta naman yung disposition niya? Nervous ba? Kalmado ba? O stress siya? O whatever? Nung una po kasi, Your Honor, is hesitant po siya kasi nga yung counsel niya that time is may inasikaso po mga documents. So, sinasabi niya na kung okay lang daw na antayin niya yung counsel niya that time. Pero Ano? sinabi niya po, Your Honor, na antayin niya daw muna po yung counsel niya that time. Did you wait for the lawyer? Si Atty. Morton naman po nag-confirm na sumasang-ayon naman po yung counsel nila na i-undergo po ng polygraph examination si Miss Franz. But Mrs. Franz. did the lawyer witness the conduct of the polygraph test? Yes, Your Honor. Kasi alam po niya Who was naman there? na Itong si Attorney Rugay was there? Present there? na-inform po siya ni Atty. Mortel. At the same time, nagsabi lang siya na may asikason pong mga document. Pero nag-confirm naman siya na okay lang naman po na i-undergo po namin ng polygraph examination that time po, Your Honor. No. Was he physically present? Yes, Your Honor. During? During actual examination, no po, Your Honor. But ang sabi ni Attorney Rugay, pumasok daw siya sa kwarto. Opo, Your Honor. Pumasok po siya. Did you see Pero, him- did you see him enter the room? yes, Your Honor. What did he do? Did he witness it? May pinasay na lang po sa Your Honor ng mga documents kay Miss And Franz. then he left. And he left po, Your Honor. So without witnessing it? Yes, Your Honor. But before I conduct examination, Your Honor, nagpapirmo po kami ng consent or pahintulot po kay Miss Franz na pahintulot po para i-undergo po siya ng polygraph examination that time po. Okay. So ibig sabihin dito sa resulta mo, Franelin Ruiz polygrams indicated to the examiner that responses indicative of deceptions occurred at the following relevant questions, etc., etc. Napaliwanag mo sa amin kay Senator Tolentino ano ibig sabihin yung ng indicative of deception. So ibig mo bang sabihin nagsisinungaling si Ginang Franz? Yes, Your Honor. Mr. Viterbo, ikaw ang nag-ano kay Mr. Ruiz. Yes, Your Honor. So, ibig sabihin, nagsisinungaling sila. Si Mr. Ruiz. Yes po. Paano yung talaga nasisiguro na talaga nagsisinungaling? During the actual examination kasi, Your Honor, we conducted 3 series of the polygraph examination upon the subject. As ganun po rin kasi yung procedure sa paggamit ng computerized polygraph system, dapat po 3 series. So, after po ng 3 series na yon, tiningnan po naming results, consistent po yung kanyang reaction doon sa tanong na ibinigay ko sa kanyang during the actual test.
consistent denial. Yes po, consistent po na nagsisinungaling siya dun sa... Consistent na nagsisinungaling. Yes, Pero ang sagot ni Pablo, ang tanong mo, nakita mo ba o nakaharap ka ba nung nasaktan o minaltrato ni Franz si LV mula nang siya ay namasukan o magtrabaho sa inyo noong August 11, 2019? Ang sagot niya, hindi po. Second question, yung bang tinatago, pinagtatakpan ng ginawang pananakit o pagmamaltrato ni Franz kay LV? Ang sagot niya, hindi po. So, paano mo nalaman na nagsisinungaling? Result na record po ng computerized polygraph system po namin. Di ba? Minsan tumataas yata yung blood, yung presyon. Is that an indication na nagsisinungaling? Hindi naman. Hindi po. At the time po kasi, Your Honor, na nakita namin na tumataas po yung BP niya, hindi po namin itutuloy yung polygraph examination. Dahil hindi po siya suited for Okay, can the you, actual test. kasi layman lang kami, no? hindi namin alam, we are not familiar with this lie detector test or this polygraph test. What are the indications para malaman, for us to know that the subject is lying? Aside from what you said, ano pa bang indications meron that are present? So, nakadepende po kasi kami, Your Honor, doon po sa nire-record po ng instrumento. Kung ano po yung lumalabas po sa instrumento, doon po kami nagbibigay po ng conclusion. You want to add, Mr. Ferran? Sige. Dr. To make it simple, ang beauty ng polygraph is there are certain things that we cannot control. Physiologic ang term, pero sa Tagalog, heart rate, breathing, blood Correct. pressure. Ito yung mga bagay na hindi natin kayang i-control. Yeah, will it reflect in the machine? Yes, Machine ba and yan? yung sinasabi niya. Ayun, reading. kasi masyadong masyadong malalim technical. yung Then, masyadong yung mga terms mo, hindi namin naintindihan eh. Yung series, sinasabi niya, nagtatanong tayo ng mga tanong na alam natin na tama. Anong pangalan mo? Anong birthday mo? So nakikita yung natitrace, nakikita yung Malalaman tracing. kung ninenervyos ka. Yes. Ayun. However, pag gusto mong magsinungaling o pag nagsisinungaling ka, hindi mo makokontrol ang cardiac rate mo, ang breathing, Correct. ang respiration. So, yun ang beauty ng machine. Yun ang Kaya nga, pinupunto ko. to simplify it, masyadong kumbaga To simplify lang. sa law masyadong Latin ang sinasabi mo, hindi namin maintindihan. Sige, i-simplify mo pa, Dr. Papa. Kaya paulit-ulit itong tinatanong. Binanggit nila kanina, 3 series. Tinitingnan natin yung consistency. Yung bang tracing ng heart rate mo, respiration, cardiac rate, blood pressure, consistent. Titignan doon, nakikita kung ano yung parte na nagkaka-spike. So, pag nagkaka-spike, chances of lying is higher. Okay. In their case, siguro these two gentlemen may answer it kasi sila nag-contact ng examen. In their case, nag-spike ba yung kanilang heart rate, blood pressure? Yes, Sir Honor. Sino sa kanila? Both of them? Both of them po. Nag-spike yung heart rate? So that is an indication na nagsisinungaling sila. Is that the only indication? Before you answer, siguro, in the interest again of fairness, nakikinig ang human rights, ano yung possible impact ng anxiety, high blood pressure, stress, kung mag-undergo ka ng polygraph? Mag-spike ba o normal lang? Kasi may doktor naman kasama dito, di ba? Meron bang magiging influence yung mataas ang BP mo? Kaysa kung normal ka lang, relax ka, kung mataas ang pressure, ang blood pressure mo, baka lumabas ka sinungaling. Meron bang ganun yan? Sir, that's precisely the reason why we get baseline vital signs bago natin i-test. And that was the reason why in the initial test, there was no test done because mataas ang BP niya. But I totally agree with you na high blood pressure, anxiety can cause it. So that's the reason why at the start,
meron tayong mga standard questions. So pinahinga muna siya. Pinagpahinga siya. Pinatulog muna siya nung gabi, kinabukasan nung siya. time na yun, sir, yes. So nung Then, binipi siya, okay na yung BP niya. I Kinabukasan. would presume. I wasn't there, Your Honor, sorry. So the following day, Your Honor, nung bago namin in-examine si Ms. Ruiz, pinabiti po muna namin at the same, Okay na. nung resulta po is normal na. Normal. Yes po. Okay, doktor ng Senado yon. Yes po. So normal siya, kaya tinuloy niya yung polygraph. Yung BP niya po that time is 120/71 po. So okay yon. BP ng teenager yun. Di ba? Normal. So relax siya. So that can result into the accuracy of the test. So, ang tinatanong lagi pag may polygraph, yung mga countermeasures. Paano magiging are there countermeasures to detect any false results, or meron bang ginawang ganon? Paano yan? Paano masasagot yun? Mr. Basilio, mas eksperto kayo dito. Good afternoon, sir. Regarding sa mga questions regarding sa unsatisfied subjects ng mga na polygraph, we conduct another series of examination by another examiner, sir. That's called what? Countermeasures? Yes, sir. So, conduct din tayo ng countermeasures. Yes, sir. So, to really validate. Yes, yes, Okay. sir. So, ibig sabihin, kahit hindi ka duda dun sa unang resulta, isa-subject mo to sa countermeasures para masyerto talaga na tama yung resulta. Yes, Your Honor. Okay. Can you describe briefly what a countermeasure is? To educate all of us here. Ngayon lang narinig nung iba yung countermeasure. Yung para makasigurado ng lehitimong resulta, Your Honor. Babalanse. Para kung meron duda, ito yung makakapagpasigurado. Yes, sir. Sa actual examination, there are two questions to be asked by the examiner to the subject. Yung irrelevant questions that the subject can really answer yes. Truthful siya. Pangalan mo. Pangalan, place of birth, date of birth. Then the other one is the relevant question related dun sa issue in question. Okay. The third? So, kung meron tayong mga resulta na, makikita rin siya yung diferensya ng bawat isa. So, truthful versus lying. Makikita rin siya because of the irrelevant questions and the results in the relevant questions. Paano papasok ngayon yung countermeasure? Pangatlo? Yung pangatlo, sir, pag hindi satisfy yung subject, yun nga, sir, they can request for another examination by another examiner. Dito ba sa mga pagtatanong natin, nakailang questioning tayo? Ilang questions? Salamat, Mr. Basilio. Sa bawat subject, Your Honor, as requirements po kasi ng computerized polygraph system, parati po 3 series. Tatlo. So kahit walang request, nagpasok kayo ng countermeasure. Ensure. Yes, at the same time po kasi, Your Honor, as the countermeasure po dun sa mga involuntary movement of the subject during the actual test, meron pong parte yung instrumento na nadidetect po yung mga movement pong nangyayari during the actual time. Yung subject naman, hindi hihingi ng countermeasure yun kasi hindi naman nila ngayon lang nila narinig na may countermeasure. Di ba? Di ba pwede, sir, pwede ba ako mag-countermeasure? Wala naman ganun, di ba? Kayo na lang yon. Part ng standard practice. Is that correct? Yes, Your Honor. Senator Estrada? Thank you, Mr. Chair. Director Papa, can a polygraph test be manipulated? Actually, matagal na namin gustong itry. We wanted to make a study sa Bilibid kasi yung mga known felons, magagaling magsinungaling eh. So, dito sa NBI, so far, well, in my experience with the forensics, wala pa akong nakita nag-manipulate eh. Pwede siguro, no? Pwede kung iinom ng sedative. Kaya nga, tinatanong namin ito eh, meron ka bang mga gamot na ininom? Kasi pag sedated ka, hindi basta-basta mag-spike ang
heart rate mo, ang cardiac rate, so tinatanong namin 'yon. So far, sir, sa experience namin ni Lito, been with the Bureau for 29 years, wala pa akong nakita o nadinig na nagmamanipulate. Pero sa tingin namin, may pagkakataon, hindi siya imposible, pero mahuhuli mo kasi nga, pag hindi kami sa resulta, pwede namin ulitin siya. Pwede namin siya Matanong ulitin. ko, Mrs. Ruiz, pinainom ka ng gamot bago mag-polygraph? Walang gamot. Wala po. Dalawang bisis lang ako inulit na in-examine. Yung Pinalitan mga nila yung pagbababa aparato sa ng kamay BP, ko. hindi ka pinainom? Bababa ng blood Wala pressure? Po. Wala po. Hindi ka binigyan ng Senate doctor Wala ng... po. Wala po. Hindi ka, nagme-maintenance ka ba? Wala po. Wala. Okay, salamat. Salamat po, Mr. How Chair. accurate is a polygraph test? Sir, actually, if you ask examiners from NBI, 99%, sir. We cannot say 100%. Are there any other agencies who conducts polygraph tests? Sir, we have PNP PNP. and other private corporations, sir. All right. Who conducted the polygraph test dito sa dalawa? Sa dalawang witness. Sir, sa dalawang witness, yung kay John Mark, po ako po yung nag-examine. Okay. Tapos kay Patrick naman po si Greg Peran po. Si? Patrick Simbahan. John Patrick Sambahan po, Your Honor. Sambahan po si Mr. Peran po yung nag-conduct ng polygraph test. Kasi both results indicate that there were no specific reactions indicative of deception to pertinent questions relevant to instant investigation. Both of them, ito yung kay John Mark tsaka kay John Patrick. Pareho ang resulta. So, ibig mo sabihin, hindi sila nagsisinungaling. Yes, Your Honor. No spike ng heart rate, no spike ng blood pressure, nothing whatsoever. Yes, Nothing, no indication. Tanungin ko, Senator, may ininom ba kayong gamot na ano? Ha? Nagme-maintenance na ba kayo? Wala po. Nag-high blood ba kayo? Hindi po. Hindi kayo low blood? So, Mr. Basilio, thank you. Are these documents admissible in court? It depends upon the discretion of the court, sir. But are there other courts who admits these pieces of evidence as evidence in court? For the benefit of Senator Estrada, while he was upstairs, I mentioned a Supreme Court decision as well as the ability of administrative bodies, including the Department of Labor, to admit this. Plus, this can serve as for corroborative purposes. This will corroborate other evidence. But there are courts indeed that would admit this, but not that conclusive as per the Supreme Court decision I mentioned a while ago. So this might add probative value in this hearing, correct? Yes, Your Honor. And this will just confirm that these witnesses present today, not only John Patrick and John Mark, are telling the truth. At itong mga mag-asawa, itong base sa inyong polygraph test, ay talagang nagsisinungaling. And that is your findings. Yes, Your Honor. If I'm not mistaken. All right. Maybe, Mr. Chair, I just would like to follow up the previous motion that the chair hasn't acted yet with regard to the citing of contempt against Mr. Pablo Ruiz and For that, Yes. the committee will take notice of all the polygraph results consecutively from 2023, that's 046, 04B, 04C. Is there a 04D? Ano ba yun nauna? All, magkasama pala yun sa spouses. So this will form parts of the records of this case. COMSEC, but before we dispose of that, there is... Yes, Senator Estrada. sorry to interrupt, Mr. Chair. Madam Franz, meron na kayong kaso
na hinaharap ngayon? Yes, yes, Your Honor. Anong kaso? Okay, you may answer. Counsel to Yes. speak on behalf of the clients. They are currently facing the following cases, Your Honor. First, they have a case with the CHR, Commission on Human Rights, regarding the alleged violation of the rights of the complainant. Second, Your Honor, they are facing serious illegal detention charges filed with the OCP of Batangas. Is that bailable? That is a non-bailable offense. All right. Aside from that, Your Honor, they are also facing serious physical injuries. That is a bailable offense. And they are also facing violation of the anti-human trafficking law, as well as violation bailable? of the... Yes, Your Honor. As well as violation of the Kasambahay law, Your Honor. So there is only one case that is non-bailable, and that is serious illegal detention. Am I correct? For the time being, Your Honor, but if my information serves me right, there are other cases that will be filed with the OPP of Occidental Mindoro, Your Honor. With the Office of the Provincial Prosecutor, considering that the witnesses actually appeared before the said prosecutor's office. So what are the possible charges that can be filed against your client? I would assume, Your Honor, that it would be in the same nature, although they might refer to different time frames, Your Honor. Including serious illegal detention. That is my anticipation, Your Honor. All right. Thank you. Mr. Chair. Thank you. Before we proceed, since the counsel is now holding the microphone, the chair would like to determine, from your own personal perspective, has the committee been fair in terms of the proceedings? Allowing the Ruiz couple to explain, giving time and space for the Ruiz couple to counter the allegations made against them. From your personal perspective, yes, naging patas ba ang komite? Maybe we can ask first the spouses before the council reacts. We can ask, siguro kahit isa na lang magsalita sa kanila. Hindi, si Sino? Ginang Franz. Ginang Franz. Naging Naging patas patas ba ba? ang komite sa pagdinig ng kasong ito? Kayo po ba ay pinagmalabisan ng komite? Kahit po minsan tumataas po ang boses dito ng ilang mga senador, kayo po ba ay nakaranas ng pagmamalabis buhat sa Committee on Justice and Human Rights? Kayo po ba ay hindi tinrato ng maayos sa inyong pangkasalukuyang detention at sa pagharap sa committee ito? Kayo po ba ay binawasan ng karapatan habang naririto? Gusto namin marinig. Siguro hindi mo na kailangan tanungin yung abogado mo. Dapat alam mo kung patas ba ito o hindi ba naging patas itong pandinig para sa inyong mag-asawa. Ako po ay nagpapasalamat, Mr. Chair and Your Honor, sa pagkakataon naming magsalita na bagamat po ibang aking opinion sa mga opinion nila at minsan nakapagtaas ng boses ang mga Kaya siguro kami nagtataas ng boses dahil nagsisinungaling ka. Wala na kami karapatan magtaas ng boses kung talaga mga totoo ang mga sinasabi mo. Nagtataas kami ng boses dahil nagsisinungaling kayo. Nakita mo na ba yung tsura niya? Lahat ng testigo, tinuturo ikaw. Ikaw, at wala nang iba, kundi ikaw. Ilan testigo ito mga nandito ngayon? 5, 6, 7, 7. 7 testigo nagsasabang ikaw mismo nagmaltrato dito kay Manang LV. Paano hindi tataas ang boses namin? Pare kasinungalingan na sinasabi mo. At meron pa tayong polygraph test na nagsasabi nagsisinungaling ka. Oh. Ilan yan? 7. Ikaw, sino testigo mo? Meron ka ba presenter rito? Na testigo? Na magko-corroborate sa'yo sa mga sinasabi mo? Nasasangayon sa mga sinasabi mo? Meron ka ba dinala?
Kung meron kang dinas, di sana pinakinggan namin. Oh. Itong mga ito, naglabasa na lang ito dahil naawa kay Aling LV. Hindi naman namin sila inimbita eh. Nagkusang loob sila pumunta rito para magtestigo sa ginagawa mong maltrato rito kay Aling LV. Makatao ba yung ginagawa mo? Hindi na makatao yan. Makahayop na yan. Mas masawal pa sa hayop yung ginagawa mo. Maybe as a gentleman to refrain from and probably just exercise objectivity and cooler heads without offense to Senator Estrada. Alam niyo, Senator Estrada, kasi siya yung gumawa ng kasambahay law. Kaya ayaw niya rin na makita yung nagawang batas na hindi nasusunod at hindi umiiral. Hindi lang yan, Mr. Chair. Kaya naman, I'm sorry for raising my voice. Kaya naman talaga ako umiinit ang ulo ko, tumataas ang boss ko, dahil nakikita ko itong tao na masyado mo minaltrato. Habang buhay na siya mabubulag. Hindi mo pa naintindihan? Kung sa'yo ginawa yon, habang buhay ka mabubulag, matutuwa ka? Matutuwa yung mga kapatid mo? Matutuwa yung mga anak mo? Tingnan mo. Tingnan mo yung itsura. Nung pumasok sa'yo si Aling LV, hindi ganyan itsura niya. Ilan taon na kayo, Aling LV? 44 years old lang. Pero tingnan mo yung itsura niya. Parang mas matanda pa sa akin. Parang 70 years old na, 80 years old na sa ginawa ninyo. Sa ginawa mo in particular. Hindi na makatao yan. Mr. Estrada, you can have your water also, my dear colleague. So we have two pending motions here. One is this committee is in receipt of a letter of reconsideration dated 19 September 2023, order of contempt against Franelyn Garcia Ruiz. So this is treated as a motion for reconsideration to reconsider and set aside the order of contempt dated 19 September 2023 against Franelyn Garcia Ruiz, and to order. The prayer of the council is to order the immediate release of movant Franelyn Garcia Ruiz. After having deliberated and consulted with the members of the Senate Committee on Justice and Human Rights, the committee resolves in open hearing to deny said motion. Let the council as well as the committee secretariat note that pursuant to Balag versus Senate, this is a Supreme Court decision dated July 3, 2018, under GR 234608, the Supreme Court ruled that the period of detention will last upon the end of the legislative inquiry of the Senate. And the legislative inquiry of the Senate would terminate in two instances. One, upon approval or disapproval of the committee report under sections 22 and 23 of the rules of the Senate. The committee report, within 15 days after the conclusion of the inquiry, the committee shall begin to consider a report. Number two, action on the report. The report, upon inclusion in the order of business, shall be referred to the committee and rules for assignment in the calendar. Those are the only two instances. And the third one would probably mean the legislative inquiry of the Senate also terminates
upon the expiration of one Congress. We're now talking of the 19th Congress. So, the implication of the denial of the motion for reconsideration is that Mrs. Franelyn Garcia Ruiz will continue in detention under the auspices of the Sergeant at Arms. Is there another motion? Well, Mr. Chair, I would like to second the motion of Senator Tulfo with regard to the contempt against Mr. Pablo Ruiz. There is a pending motion coming from Senator Tulfo, duly seconded by Senator Estrada, to likewise detain within the premises of the Senate, pursuant to the rules of the Senate, the person of Mr. Pablo Ruiz for the same reasons as considered by the committee when it detained Mrs. Ruiz. Having considered the same as meritorious, the committee hereby approves the detention of Mr. Pablo Ruiz under the same conditions, and the Sergeant at Arms is hereby directed to facilitate the implementation of the same, subject to the appropriate medical examinations, right of visitation by relatives, as well as the right to counsel.